Ang kwentong bayan ay isang sinaunang salaysay na nagpasalin-salin sa mga henerasyon sa pamamagitan ng pasalindila. Karaniwan itong walang kilalang mayakda, naglalayong magpaliwanag ng mga pinagmulan, magbigay ng aral at maglarawan ng mga kultura, kaugalian at paniniwala ng isang komunidad. Ipinapasa mula sa bibig patungo sa bibig, kaya't maaaring magbago ang mga detalye sa bawat pagsasalaysay. Naglalaman ng mga tradisyon at kaugalian ng isang lugar o komunidad. Madalas naglalaman ng mga elemento ng mahika, mga nilalang na hindi karaniwan at mga pangyayaring hindi maipaliwanag ng agham. Mga uri ng kwentong bayan. Alamat, meto, parabola, pabula. Alamat. Ang alamat ay nagsasalaysay ng mga kwento kung paano nabuo o kung ano ang pinagmula ng isang bagay, buok, tao o hayop. Meto. Ang meto ay mga kwento tungkol sa mga Diyos at Diyosa at kung ano ang kanilang papel sa mga nilalang o mga tao. Parabola. Ang parabola ay mga kwentong maaring totoong nangyari at kinapupulutan din ng aral. Sa Biblia ay maraming kwentong parabola. Ito ay kadalasang ginagamit upang ipaliwanag ang komplikadong konsepto sa isang simpleng paraan. Ang mga parabola ay karaniwang maikli at madaling maunawaan. Gumagamit ito ng mga simbolo at metapora upang iparating ang mensahe. Naglalaman ng mga aral tungkol sa tama at mali, mabuti at masama. Ang mga pangyayari sa parabola ay kadalasang may kaugnayan sa mga pangyayari sa pang-araw-araw na buhay. Pabula. Ang pabula ay isang uri ng kwentong bayan na may mga tiyak na katangian. Mga hayop ang pangunahing tauhan at sila ay binibigyan ng mga katangian ng tao tulad ng kakayahang magsalita at mag-isip. Naglalayong magbigay ng aral o mensahe tungkol sa moralidad at mga prinsipyo ng buhay. Madalas na nagpapakita ng mga katangian ng tao tulad ng kasakiman, katamaran, katapangan at iba pa sa pamamagitan ng mga hayop. Maikli at madaling maunawaan. Magbigay ng mga aral sa buhay sa pamamagitan ng simpleng kwento. Magturo ng mga mabuting asal at pag-uugali. Magbigay ng aliw at libangan.